Kasado na ang nilulutong malawakang kilos protesta kasabay ng paggunita ng anibersaryo ng EDSA People Power sa February 25. Para sa detalye, live na magbabalita si Mobile Journal Arles de los Santos. Arles, ano-anong aktibidad ang dapat nating abangan at ano ang panawagan ng mga magrarally? Cheryl, kasado na nga ang malawakang kilos protesta at yung ika-3 trilyon peso march na isasabay sa mismong ika-40 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Ayon sa Caritas Pilipinas, sa sentro ang panawagan ng mga grupong lalahok sa pagtuldok sa korupsyon at paghahari ng political dynasty sa bansa. Ang tema, tayo ang people power laban sa korupsyon at dinastiya. Layo ng Caritas Pilipinas, buhay ang People Power Campaign Network o BAP at simbahan at komunidad laban sa katiwalian o siklab na ipagpatuloy ang 4 na dekadang krusada nito upang tuldukan ang korupsyon at wakasan ang political dynasty na nakasandig umano sa konstitusyon ng EDSA People Power. Iginiit ni Kiko Aquino D, convener ng Tindig Pilipinas at BAP na inanyayahan ng publiko na tumindig at makiisa sa panawagan. Para naman sa kaparian, layo ng pagtitipon ang pag-amin ng mga may sala sa korupsyon sa bansa at pagbalik ng pera ng bayan. Wala daw sa usapan ang pagbibitiw sa posisyon ng mga opisyal ng pamahalaan dahil may ibang paraan daw upang mapanagot ang mga tiwaling lingkod bayan. Cheryl, bukod sa mismong rally sa February 25 ay magkakaroon muna ng mga symposium at mga misa sa ilang mga paaralan. Samantala, sa February 22 naman ay nakatakda ang Walk for People Power sa Araneta Center, Cubao patungo doon sa EDSA Shrine kung saan magkakaroon ng misa na pangungunahan ni Cardinal Ambo David. Samantala, sa February 23 naman ay magkakaroon ng People Power Protest Action laban sa extrajudicial killing kasabay mismo ng ICC hearing of charges ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakatakda rin na makiisa sa nationwide commemoration ang 86 Catholic Diocese sa buong Pilipinas, gayon din ang ilang mga civil society organizations. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal Arles de los Santos.